Alright, gandang araw po. Ito, nagbabalik na naman tayo sa isang episode po ng atin hong pagtuturo tungkol sa DMW registration. So kung napanood nyo ho yung aking video kahapon, maraming salamat dahil unti-unti natin gagawin ito para meron kayong idea hanggang sa ma-launch na po ang DMW app, fully equipped na kayo, knowledgeable na kayo sa mga bagay na dapat alam ninyo bago pa man i-launch yung DMW app. Recap lang tayo, yung kahapon po tinuro natin kung paano mag-register, gumawa ng email, mag-register sa DMWE registration kasi yung gagamitin mo in order makapagbukas ka ng DMW mobile app soon. Okay, so ngayon, pag-usapan naman natin ang kontrata. So balikan natin, ito pong yan. Okay? So kung titingnan po natin na maayos mga kapatid, ito pong ating ginawang dummy account only for education purposes po ay kailangan natin kumpletuhin ulit. Ano? So you have to complete the following. So yung picture mo dito, 2x2 picture to, kailangan malinaw, i-attach mo lang siya. And at the same manner po, ganun din po kapag dating sa passport. So you have to attach the passport in order na makapag-kumpleto tayo ng atin hong mga detalye. Not to mention, syempre pati yung ating details. Ang makikita nyo naman sa my profile dito sa gilid, kaliwa ninyo yung profile ninyo. Make sure na ang pangalan po ninyo ay tama from the moment na ginamit nyo o ginagawa nyo ang inyong registry. Kompletuhin nyo yung details dito, including, yan, ito pong identification. Okay? So, yung identification dito, kukumpletuhin nyo rin po mga kapatid. Anyway, pag natapos mo na yon mga kababayan ko, meron tayong mahalagang dapat gawin. Kung makikita nyo dito sa kanan, merong my contracts. Ayan. So, as you can see, dahil bago po yung ating account, wala po siyang history ng kontrata. So, kung ikaw po ay isang OFW na gumawa ng isang account dahil nakalimutan mo ang iyong email, ang inyong account dati, all you have to do is to transfer the old record into the new record po. So, paano natin gagawin yon? May dalawang uri ng step. May dalawang uri ng step ha, in order makita mo ang record mo dito, yung history ng kontrata mo. First thing, yung pinakamadali, mag-log out tayo sa atin nung ginawang account. And, makikita mo, hanapin mo yung transfer old BM records dyan. Nakikita nyo ho ba? Katabi ng create ticket. So, ang gagawin mo dito, click mo lang yan. After 2 to 6 hours, the moment na nagawa mo na yung account mo, saka ka mag-transfer ng iyong record. So, first name, middle name, last name, pati birthday mo. Ito po yung pangalan na ginawa mong account. So, dapat pareho yan. Hindi magkamali o walang mali sa spelling. Otherwise, walang lalabas na account. Walang lalabas na account. For example po, ang pangalan natin sa ating ginamit ay Juan Matapang. Diba? Matapang. Pero kung halimbawa, nagkamali ako, halimbawa, yan, ganyan. Motopang, halimbawa lang, no? Nagkamali ako sa aking pangalan. Tapos, alinman sa mga pagkakamali, tingnan natin kung anong mangyayari ha, para meron kayong idea. Either pati po ang inyong birthday, pag nagkamali yan, ganito mangyayari. Yan. Your old record cannot be found. Okay? Your old record cannot be found. May dalawang uri ng ganitong bagay mga kapatid ko. May dalawang uri ng ganito. For example, tama naman po ang iyong account na ginawa. Tama yung pangalan mo. Pero ayaw talaga lumabas ng record mo. Ano ang second option natin? Ano ang second option natin? Okay, bago tayo magpa-rescue sa Polo, bago tayo tumawag sa DMW, merong isa pang dapat nating intindihin. Okay, balik tayo dito mga kapatid ha, balik tayo. So, dahil nga po
tama naman yung pangalan mo, for example, tapos hindi talaga lumabas, no? Ang record mo, ang gagawin natin, ganito lang kasimple. Balik tayo dito sa ating record. Mag-login ka ulit. Yan, login mo yung ginawang record. Tapos, susundan natin ng okay. Susundan natin siya ng sundutan. Anong sundutan sinasabi mo dyan? Okay. So, ang gagawin natin, kapag nakabalik na tayo sa atin hong account, ang gagawin natin, kukuha tayo ng OEC. Okay? So, Sir John, bakit ka kukuha ng OEC? Hindi ka naman uuwi. Okay? Ito ay very critical na paraan. But I hope maintindihan niyo, no? Gagawin natin itong creation of OEC kung kinakailangan. Para lang pumasok yung record ninyo dun sa my contract. Para lang pumasok. Siyempre, kung hindi ka naman pauwi, okay lang yan. Kasi meron 2 months. Meron naman 2 months para ma-expire yung OEC na ginawa mo. Sinadya natin para lang lumabas yung kontrata. Pero pwede rin natin i-cancel yung OEC natin by means of creating ticket na nakita ninyo kanina dun sa katabi ng transfer old BM record, di ba may create ticket doon. Pwede mong ipa-cancel ang iyong OEC. But this time, ito yung crucial at kailangan lang natin gawin para meron kayong idea. So, i-click mo itong balik manggagawa. Nandito yan sa link, sa my links, balik manggagawa. Dito rin kayo kukuha talaga ng ating OEC exemption. Tandaan nyo po kapag kumpleto na mga detalye ninyo, kagaya na ito identification, beneficiary. Sa identification po kasi, dapat ilagay mo yung passport mo, number ng passport mo, kailan na-issue yan, kailan ito may expire. Samahan mo na rin ang OWA kung meron ka, may PRC ka ba, may PhilHealth ka ba, may UMD ka ba, o Pag-ibig, driver's license, anything na meron ka dito, ilagay mo lang siya dito. Pero take note, merong mga halimbawa, itong UMID. So, siyempre, yung UMID, wala naman siyang issue date at wala din siyang expiration date. So, pwede mo rin naman siyang i-blanco. As you can see naman, no? Leave blank if not applicable. Then, submit. So, itong identification na ito na sinasabi ko is very important po kasi hindi ka makakapag-generate ng OEC exemption if hindi kumpleto to o wala kang nilalagay dito. Kahit isa lang is okay. O balikan natin, dashboard tayo ulit. Balik manggagawa. Nakikita nyo ba itong tatlong ito? Yan. Yan tatlong yan, di ba? Nakikita nyo ba? Kung nakikita nyo, napakahalagang bagay na ito. Bakit? Dito kailangan meron kang na-upload na passport. Mga kapatid, hindi lamang po yung passport na nilalagay mo dito yung ina-attach mong picture. Hindi lang sapat yan. Hindi sapat to. Sapat talaga dito kung ilalagay mo sa my profile under identification card. Ito ang mababasa ng sistema ng DMW record. Kapag hindi mo nilagay yan, wala talagang mangyayari. Okay? So, passport, lagay mo dito. Yung Pag-ibig o yung UMID, kadalasan nilalagay na lang natin dito is yung UMID Pwede na rin yan. Siyempre, kung nakita nyo rin po kanina, kailangan meron kang beneficiary. Either pamilya mo, anak mo, asawa mo, or nanay, tatay, sino man po sa inyong pamilya ang gagawin mong beneficiaryo. Kapag nagawa mo yun, kumpleto mo na yun, balik ka dito sa balik manggagawa, makikita mo dito is kulay berde. Kapag nakakulay berde na to mga kababayan, meron ka makikita dito sa gilid na next. Dito ka mag-generate ng OEC exemption. So kapag nagawa mo yon mga kababayan ko, pag nakapaggawa ka na ng OEC exemption, ang gagawin mong sunod is babalikan mo ang inyong my contract. So babalikan mo yung my contract mo,
under this my contract, lalabas na ang inyo pong mga record. Maniwala kayo, lalabas na dito ang mga record ninyo. Ito yung isa sa mga troubleshoot na gusto kong ituro sa inyo, pero ito po ay medyo crucial. Kung hindi ka sanay, hindi mo alam ang paraan, hindi mo alam ang mangyayari, ay huwag mong gawin. Tumawag ka na lang sa Polo or tumawag ka na lang sa DMW. Kung alam mo naman at ikaw ay risk taker, then do it. Maniwala ka, lalabas dyan sa my contract. At gusto ko rin pong ibahagi sa inyo dahil nga po marami pa rin sa inyo ang mga nagtatanong about sa DMW, sa comment section, Facebook man, YouTube, mga pa TikTok pa. Nagre-reklamo sa DMW app. Huwag kayong magreklamo kasi hindi pa naman po talaga siya totally okay. Hindi pa siya totally okay mga kababayan. Hindi pa siya total okay. So mas maganda po, okay, gawin nyo muna yung tinuturo namin sa inyo kasi hanggat hindi pa naman okay yung DMW app, kahit makapag-generate ka dyan ng QR code, hindi ka rin naman sigurado. Bakit? May isang OFW po kasi ang bumalik noong July 19 at ayon sa kanyang komento ni Brother Alexander Lopez Gines, hindi pa tinatanggap yung galing sa application. So pinapunta siya sa POEA sa airport. Di ba? Kaya nga po sinasabi namin sa inyo, huwag nyo na muna akong intindihin yan. Let's focus on the registration. Let's focus on there. I hope natutunan nyo. Ito na yung pangalawa nating tutorial about sa ating e-registration. At marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na video. I hope antabayan at suportahan nyo po. Magandang araw sa inyo lahat mga kababayan.